ay tinatawag ng Panginoon hindi lang sa ating mga mangangaral, kundi ito ay in-address ng Panginoon bilang lahat ng Kristiyano na nagnanais maging apostol ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po. Amen po. So our topic for today is how to be a good disciple of our Lord Jesus Christ. At ang ating tema o theme is offering the obedience expected of Christians. So lahat tayo tinatawag ng Panginoon na maging handog at sumunod. Yun ang inaasahan sa ating mga Kristiyano. Paano ba tayo makakasunod sa ating Panginoon? Hindi tayo makakasunod kung hindi tayo maghahandog. At hindi tayo makakapaghandog kung hindi tayo susunod sa Diyos. Amen po? Amen. Amen. So, in the Gospel of Luke, dito makikita natin, sa una natin binasa sa verse 25, sinasabi doon na ang mga tao ay sumunod sa ating Panginoong Kristo, sumasama. Ano ba ang layunin? Bakit sumasama yung mga tao sa Panginoon? Bakit sumusunod? So, unang-una makikita natin, magmula ng magministeryo ng ating Panginoon sa Kristo, kaya sumusunod ng mga tao, nakikita nila yung external na bunga ng pagsunod. Unang-una, gumagawa ng himala ang ating Panginoon sa Kristo. Nagpapagaling. Nagmumultiply ng pagkain. Amen po? Amen. Nagpapagaling siya ng mga any kind of sicknesses o disease. So pati ang demonyo nanginginig, di po ba? So that is external na nakikita ng ating mga mata. So subalit dito, may nais ang Panginoon na iparating sa atin paano ba tayo maging disciple. Ito ay ang tunay na halaga ng pagsunod at ito ay ang pagsuko at pagbibigay ng buong handog ng ating buhay, ng ating sarili para sa Diyos. So, una nating tingnan ang kabutihan ng Diyos bago yung mga tao na kapaligid sa atin. So, ito yung pagtanggap ng mabigat na tungkulin. First one is offering of relationship. Choosing love for Christ. Amen po? Amen. Ito yung pinakapiling pag-ibig. Kasi kung babalikan natin yung verse 26 sa ating binasa, sinasabi doon na hindi maaari maging alagad ko. Kung ang minamahal mo lang ay yung pamilya mo, yung magulang mo, yung tatay mo, yung anak mo, maging yung sarili. Di po ba? So ang nais ng Diyos dito, ipinapakita niya na talagang mabigat yung pahayag ng Panginoon. It's not easy to follow Jesus. Amen po? Amen. Hindi ito isang laro, sabi niya. Kaya the first question ko sa inyo, kayong naririto na, tayong naririto na, sa gawain ng Panginoon, alam natin na may mabigat tayong susungin. Tutuloy ka pa ba? That is the question. Tutuloy ka pa ba? Ano mo ang nangyayari sa mundo? Kapag ka na kay Jesus Christ ka, maging matalik mong kaibigan, hindi persecute ka. That is the reality. Minsan pamilya mo, ganon din ang gagawin sa iyo. So, pero dito po, lagi natin tatandaan, ang gusto ng Panginoon ay ang pag-ibig. Kaya nga sinasabi niya, kung iniibig mo yung pamilya mo, yung anak mo, magulang mo, asawa mo, maging sarili mong kapatid, hindi ka pwede maging alagad ko. So, nais ng Diyos iparting sa atin na ang pagbibigay ng pinakamataas na lugar sa buhay ng tao ay ang ibigin mo ang Diyos. Amen. Amen po? Amen. Yan ang pinakauna. Ibigin natin si Kristo. Ang ating buhay ay puno ng ugnayan sa araw-araw ng ating pakikisalamunga. In seconds, in a minute, pwedeng magbago. Di po ba? So dito pinapakita na dapat nating tiyakin ang ating sarili na just because of God, yung pag-ibig natin na inihandog kay Kristo, nang tayo'y tawagin niya bilang mga disciple at magiging disciple, ipinapakita dito ng Panginoon na wala nang dapat maging pangamba sa buhay.
Dahil yung pag-ibig na iniaalay mo sa Diyos, pag-ibig na binibigay mo kay Kristo, magbubunga ito. Kung paano ang inibig ng Diyos sa kabila at samang-sari kasalanan ginawa mo, masigit pa doon ang gagawin mong pag-ibig. We are all sinners, may the people of God. Pero nang inibig natin si Kristo, hindi tayo nagkamali. Ito po makikita natin. Bakit? Yung bunga ng pag-ibig mo kay Kristo ay mas magiging mabunga kapag ka kumapit ka sa Diyos. Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin, ay siya magbubunga ng sagana. Jesus Christ ang ating foundation. Amen po? Amen. Mahihitig kang sanga. Magbubunga ka. At yung bunga mo, ay siyang palalagoy ng Diyos. Kaya dinala ka at dinadala ka niya kung saan man may gawain. Hindi po madali ang pagsunod sa Diyos. Nang tinawag ang apat na apostol, si Simon Pedro, si Andres, si Santiago at Juan, nagdalawang isip ko sila. Nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, hindi mo na titingnan yung masamang nangyari sa buhay mo. Kaya kung may mga bitbit tayo ng pag-ibig at tayo naglilingkod sa Diyos, huwag tayo magluhan. Hindi ka pa nakakahakbang, babalik ka na ulit. Dahil mabigat sa iyong kalooban. Amen po? Amen. Amen. Huwag kang humakbang dahil babalik ka rin. Dahil hindi ka makakakunik sa puno na sagana sa bunga. Hindi ka makakakunik sa pag-ibig ng Diyos kung tayo mismo sa sarili natin ay hindi tayo makapagpatawad at puno-puno ng buo ang ating kalooban. Amen po? Amen. Ito yung handog ng ugnayan. Ito yung araw-araw na ispiliin natin si Kristo. Isa sa ating pamilya. Amen po? Amen. Ang anumang relasyon ang naghahatid sa Kanya, ito ay hindi makakabuti bilang tagapagpahayag ng mabuting salita ng Diyos. Kaya ginamit niya yung turin. Mag-isip ka. Umupo ka. Bakit sa pag-upo mo marami ka naisip? Minsan natutulala tayo. Yan po. Ang nais ng Diyos, kapag sumunod ka sa Kanya, isipin mo muna, tama ba yung pinapasok ko? Mabigat ito. Ako, aminin ko sa hindi, dumaan ako dyan. Natanong ko yung sarili ko, nagpapahayag na ako. Sabi ko, tama ba itong pinasok ko? Yung mga dating kaibigan ko lumalayo. Sa trabaho ko, yung mga pinagtatanggol ko, yung mga kinakawawa, ako ngayon ang nababaliktad. Kaya natanong ko, Lord, tama ba itong pinasok ko? Pero hindi ko magawang magalit. Bakit? Sinusukay ako ng pag-ibig. Basta sabi ko lang sa mga trabaho ko, ang sabi sa akin, bakit ikaw pag nagbabakasyon, dali-dali silang pumipirma? Pag kami hirap na hirap. Sabi ko, different na tayo. Sabi ko, different type tayo. Ang ginamit ko na lang para hindi sila masaktan, sabi ko, ako kasi, sabi ko citizen dito, kayo hindi, kaya medyo nilipit kayo ng konti. Pero supposed to be that, equal lang. Equal lang tayo sa paningin ng Diyos. Kung ano yung tinatanggap ko, dapat tanggapin din nila. So ano ang nagiging kulang? Ang sabi ko sa kanila, murong prayer, yun yung sandigan ko. Tumapit tayo sa Diyos, walang anak ang Diyos na pinabayaan, basta patuloy kang manalangin, iibigin at pagpapalain ka ng ating dakilang Yahweh. Amen. Amen po. Amen. Pinapakita dito sa atin na, sabi nga, kapag tayo ay nakakunik na sa Diyos, yung pag-ibig natin na nag-i-spread, hindi na ngayon ikaw yung nagbubuhay sa iyong pagkatao. In Galatians chapter 2, verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Amen. Ito ba? Ito yung nagiging bunga ng piling pag-ibig kay Kristo. Mas malalim na
pag-ibig, mas banal, at mas pinakadakilang ugnayan sa ating dakilang Diyos. Thank you. Amen. Nagiging dakila. Kahit tayo ngayon, hindi tayo dakila sa paningin ng ating Diyos. Pero sabi niya, patuloy ka lang gumawa ng mabuti, patuloy kang manalangin, ang sabi ni San Pablo, hindi nasasayang ang iyong pagpapagawa. Amen. Diba? Hindi maaaring kalimutan ka ng Diyos sa araw-araw mong ginagawang mabuti. Eh, huwag na tayo magalit. Kahit may nagtatampo, that's fine. Sleep tayo. Gigising ka ng umaga. Ako po, marami na matutunan kay brother dito. Sa halip na magalit ka, smile, ipanalangin mo, suklian mo ng pag-ibig, hayaan mo ang Diyos na magbalik sa iyo na mabutihan sa mga ginagawa mo. Amen. That is the reality, the highest form of love. Kung paano kami minahal ni Kristo, unahin mo si Kristo, isa sa pamilya mo. Bakit po? Walang sinabi ang Panginoon sa binasa natin na tuluyan mo talikuran yung pamilya mo. Walang sinabi ang Panginoon sa Kristo na i-abandon mo yung pamilya mo. Walang sinabi ang Panginoon sa Kristo na tuluyan mo silang pabayaan magutom. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako, at yung ginagawa mo sa akin ay mas higit ang gagawin mo sa iyong pamilya. Kasi yung pag-ibig ng Diyos sa ating dakila, ngayon, pag-ibig mo si Kristo, dakila yung ibabalik ni Kristo. Hindi mo na ngayon naawayin yung asawa mo. Diba? Hindi mo na ngayon papaluin yung anak mo. Sa totoo lang po, ako hindi nakakaranas pumalo ng anak. Pero ako nakakaranas akong paluin ng tatay ko. Dahil ako yung pinakambulso, ang sabi sa akin, sobrang sutil. Yan yung naging bansag sa akin. Bunso ka, bunso til. Nakaranas akong paluin, kaya medyo lumaki ako ng itama sa magulang. Kaya yung pag-ibig na ibinabalik ko ngayon sa tatay ko, ay yung pag-ibig na hindi mapapantayan na galing sa Diyos. Umuwi ako, sinusuklayan ko everything, lagi ko chinecheck, na-check out naman. Yun yung tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig mo kay Kristo, kung paano mo inibig si Kristo, ibabalik yan sa iyo ni Kristo at tulad ng pag-ibig mo sa iyong pamilya. Amen. Para makarami ng Panginoon. Amen. The second is offering of perseverance. Loyalty in the midst of adversity. Ito yung handog ng katatagan. Kailangan natin maging matatag, any kind of trial. Alam natin na it's not easy to follow Jesus. So, lagi natin tatandaan na ang pagsunod ay hindi panandalian lamang. Kapag pumasok ka na sa isang relasyon o pag pumasok ka na sa pagsunod sa Diyos, lagi natin tatandaan, dapat ito ay matatag. Amen. Kaya sinabi doon na huwag kang papasok kung hindi ka makakatuloy. Kasi kukutsain ka lang ang kapwa mo. Di po ba? Kaya nagdalawang isip ako that time, nagdalawang isip ako na gusto kong tumigil na. So sabi ko, baka kutsain lang ako. Baka sabihin, panipula lang si Brother Ben. Kaya medyo nag-register ako ng kalalakad sa labas. Dati lakad ako ng lakad sa labas. Ngayon nag-slow ako. Mas pinili ko na dito sa pulpito. Pero kung kalooban ng Diyos, tas natuloy na preaching, gagawin ko ito. Medyo nagdala ko ng kaunti kasi medyo sabi ko nga, na baka panimula lang ako. Pero sabi ko, ang lagi kong panalangin, Lord, huwag mo akong bitawan. Iniiyak ko po sa Diyos yan. Kasi maraming bisis din at maraming bisis ako nakarinig ng hindi mabuti. Pero sabi ko, hindi ako madatupan ng dahil sa tao. Magpapatuloy ako dahil kay Kristo. Yes. Amen. Amen po? Amen. So pinapakita dito, sino ang hindi magpasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, magpakatatag kayo at huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. So yun yung ngayon ginagawa ko.
Aminin ko, namina ako eh. Dati nung 3 days pa lang, inaaral ko na yan. Hindi ako naglalagay ng tinitingnan dito sa aking phone. Pag umpisa kong binasa yan, lalabas na ako yan, i-expand ko na. Pero ngayon, dumadating ako sa trial, nag-i-slow ako. Kagabi ko lang po ito inaaral. May pasok ako kanina umaga. Pero hinihingi ko sa Diyos na ibalik yung dating anointing na binibigay niya sa akin. Amen. Amen. Kasi totoo lang, napakahirap sumunod sa Diyos. Pero ito ngayon ako nagpipilit-pilit. Dito pinapakita na ang pagiging alagad ni Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap hindi lamang sa pagpapala, kundi pati sa pagsubok. Amen. Amen. Ang krus na ating masal ay larawan ng paghihirap, larawan ng pag-uusig, at sakripisyo na kaakibat ng tunay na pagsunod. Hindi ito madaling daan, ngunit ito ang daan patungo sa katotohanan upang marating natin ang tunay na kalooban ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi ito madali. So ang handog ng katatagan ay may panindigan sa pananampalataya. Kahit sa gitna ng hirap, ipinapakita nito ang ating pag-ibig at pagtitiwala kay Kristo na higit pa sa anumang kaginawahan at pansamantalang ginhawa ng mundo. So yung pinaka-the best na sinabi dito sa Pablo, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Kasi alam naman natin si San Pablo nung panahon, marami rin siya sinaktan na tao. Kaya niya nasugat ng mga ito. Di po ba? Mga pakasipag kayo. Dahil ang lahat ng ginagawa natin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Makamtan lang natin ang tunay na kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po? Amen. Kaya nagtatakot sa akin eh. Yung mga nasasabihin ko sa iyo, yung mga ng Panginoon sa atin bilang mga lingkod, bilang mga Kristiyano. Huwag kang susuko. Sa kabila ng mga problema. Ang tinda rin ko ng pinagdaanan ko sa trabaho ko. Napakabigat din. Ako yung unang pinagmamalaki nila kapag may mga big boss. Pero ako yung gusto nilang gawa ng kasalanan. Gusto akong papirmahin sa papel. Dahil nabalitaan nila na naghahanap ako ng trabaho. Gusto ko silang iwan ulit. May isang parts ako na nasira. Pero kaya nga tayo mayroong warranty, kaya tayo mayroong another one insurance para doon mo i-claim. Ibinibigay nila ako na pirmahan ko yung later. Sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko gano'n sa kanila. Hindi ko pipirmahan yan. More than 20 years ako sa career na to. Ang dami kong natanggap na award certificate, sisirain nila ako ng gano'n-gano'n. Pinausap ko manager. Kung pipilitin nyo akong pirmahan ko yan, ako na lang maalis. Isa masira yung karar ko sa inyo. Pero ako yung unang pinagbabago nila kapag kami mga dumarating na big boss. Tapos ako yung mababaliktad. So hindi ko pinagmahan. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Kinausap ko siya. Nung another day, nag-usap kami. Sabi niya, ano Benny, nagkarmano na ba yan? Nagbasa ko. Sabi ko, hindi ko pinagmahan yan. Sabi ko gano'n. Tapos bigla pumasok sa isip ko, sino ba ang gumawa ng sulat na ito? Alam ba ito na, bukod sa iyo, sinong big boss ang nakaalam? Sabi niya, general manager, sabi niya, HR. Ang tanong ko sa kanya, ba't walang pangalan dito yung general manager? Ba't walang pangalan yung HR? Sabi nung gano'n sa kanya. So naisip niya siguro na pwede ko siyang balik na rin. So alam niyo yung purpose niya doon? Gusto nila akong talihan na hindi umalis sa company. At kung ako aalis, gagamitin nila yung data sa akin para masira yung pangalan ko. Hindi po ako pumirma. Yun yung wisdom na binigay ng Diyos. At after that, ang sinabi niya sa akin,
Benny, huwag mo nang pagmahal. Kalimutan mo yung lahat ng pinag-usapan natin. Kaya ito ngayon, bumabalik ako nagiging matatag. Dahil pinakita ng Diyos sa akin na yung kapangyarihan niya sa panahon ng kawalan mo, doon lalabas ang tunay na pagpapala ni Yahweh Shaddai. Amen. Hindi ka talaga iiwanan eh. Kaya yung tanong mo sa akin, bakit ako susuko? Hindi ako iiwanan ng Diyos. So ito yung magandang tanong sa atin. Sa kaginawahan lang ba ako maglilingkod sa Diyos? O mas lalapit ako sa Diyos sa panahon na nawawalan ako? Mas piliin natin yung panahon na dumadaan tayo sa pagsubok. Dahil kapag wala kang pagsubok sa buhay, malamang wala kang sa mundo. Kaya, thank God. Dumaan ako sa trial. Ngayon matatag ako, bumabalik ulit, at pinipilit ng makapag-aral muli ng salita ng Diyos. Ang laki na nawala ko sa akin. Sa mga unang preaching ko, laking-laki, walang kalahati yung mayroon ako ngayon. Kaya binabalik ko umugnay ulit sa Diyos. Dahil nakita ko sa panahon ng kawalan, doon lalabas ang tunay na tulong ng ating Yahweh Shaddai. Amen. And the last one, opening of total decision. Ito yung kabuuang pagpapasya. Ano ba yung pinakang decision mo sa buhay? Ang sabi ng verse 33, ganon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ng lahat sa kanyang buhay. So, ang pagiging alagad ng Diyos kapag ikaw ay sumunod, hindi ito hap-hap. Sa mundo muna ako, bukas na ako kay Lord. Amen po? Amen. Kailangan mayroon kang matibay na desisyon, mayroon kang matibay na pundasyon, katulad na nabanggit sa ating ebanghelyo na umupo ka muna. Pag-aralan mo muna ang lahat. Yung bang desisyon ko sa pagsunod sa Diyos ay hindi ako titigil, hindi ako manginginawa. I will encourage you. Huwag tayo manginginawa. Siguro ito yung ito na yung pinakandaan ko sa pagsubok. At mas lalo akong kakapit sa Panginoon. Amen po? Amen. So, sabi ng John chapter 15 verse 7, kung kayo'y nasa akin at ang aking mga salita'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang ninais ninyo at ito'y mangyayari sa inyo. So dito, ipinapakita ng Diyos na bilang Kristiyano, ibigay natin yung kabuuan pasya para sa Diyos. Lord, ito ang mahala. Gagawin ko ang nais mo, pero huwag mo akong iwanan. Amen po? Amen. Ibigay mo lahat sa Diyos. At dito ipinapakita na ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng kabuuang pagpapasya, isang pusong handang isuko ang lahat, isang pusong handang ibigay sa Diyos kung ano man ang nais mo, at hayaan mo ang Diyos ang kumilos ng buhay mo. Last week,